Good morning. I-flex ko lang guys itong bagong setup ng ating ubas dito sa tabi ng aming bahay. As you will note, mayroon na akong maliit na greenhouse dito sa tabi ng aming bahay. Mayroon akong 5 variety ng ubas na nakatanim dito. Ipapakita ko sa inyo guys ang kanilang mga developments. Naitanim ko sila about 3 or 4 months ago. As expected, malaki na rin yung iba, yung mga mabilis lumago, pero yung iba naman halos hindi pa rin makaalis sa kanilang puno. Itong una guys, ito ang manicured finger ang tawag nila. I assume na American variety ito, pero nakaakyat na siya sa trellis at mabilis na rin ang kanyang paglago. Pasensya na guys kasi maraming, aside sa ubas, mayroon pang mga bougainvillea dito sa ilalim ng aming trellis, dito sa ilalim ng aming greenhouse. Nilagay ko sila dito para maprotektahan sila sa tag-ulan. Mahirap kasing magbulaklak ang mga bougainvillea pag umuulan, so sinilong ko lang sila temporarily. But this greenhouse is supposedly exclusive for grapes. Itong pangalawang puno guys, ito ang tawag nila dyan ay cotton candy. If you will note, maliit pa siya, halos hindi pa siya makalaki. Mahirap yatang lumaki ang variety na yan. Anyway, pagtiyagaan natin alagaan para lalaki siya. Dito sa third na plant box, ang itinanim ko dito ay itong Gift of Nevistaya. Ito, isang Ukraine variety ito. Yan ang mabilis lumago. As you will note, napuno na niya itong almost 1/3 ng greenhouse. Napuno na niya ang kanyang mga tangkay, mga branches, mga protein canes, nandyan na lahat, nagkalat na sila dyan hanggang doon. So parang 1/3 na ang kanyang na-occupy. Talagang malakas siyang lumago, itong Gift of Nevistaya. Wala pa akong idea kung paano siya mamunga, pero I will keep you updated on this. Itong pang-apat na variety na nakatanim dito, ito, yan ang Everest. I think it's also an American variety. Medyo nahuli din siya sa paglago. Maliit pang kanyang main trunk, pero kahit paano umahaba na ang kanyang cordon. Ito, dun sa kabila, mahaba na rin. The last but not the least ay itong Shine Muscat. Naitanim ko ito 2 months ago, pero hirap na hirap siya guys. Ito, tinamaan pa siya ng punggos, so nahihirapan siyang lumaki. Mahirap talagang alagaan ang Shine Muscat kasi doon sa aking main farm, mayroon na rin akong tanim doon, kaya lang hirap din siyang lumaki. So ganyan, hopefully in the future makapagpalago din ako ng Shine Muscat dito sa ating greenhouse. Yan guys, bali occupied ng dalawang klase ng halaman itong aking greenhouse, ang bougainvillea at saka ang mga ubas. Anyway, tatanggalin ko din yung bougainvillea na yan pag hindi na siya nag-uulan. Ito, may tama din ng punggos itong ating Gift of Nevistaya. Kikita nyo yan, yellow rust, punggos yan. Pero nag-spray na rin ako ng anti-fungal. Hopefully mariresolve na yung problema nila sa punggos. Nakakaingit din kasi na magpabunga pag tag-ulan. Yan ang purpose kung bakit ako naglagay ng greenhouse sa aking setup.
Yung mga ibang nag-uubas talagang may greenhouse sila. So nakakapagpabunga sila kahit tag-ulan. I hope makapagpabunga din ako in the future kahit tag-ulan. Hanggang diyan na lang muna guys itong ating vlog. Sa ating mga bagong viewers, please mag-subscribe na lang para continuous ang sharing of experiences natin sa ating pag-uubas. Thank you for watching this video. This is Onofre Morris of Morris Farms. Have a blessed Sunday.